Ayon sa mga opisyal ng Iran, naitala ang mga pagsabog sa isang military base malapit sa lungsod ng Isfahan. Nagpahayag ang Israel ng pangako na maghihiganti sa pag-atake ng Iran noong nakaraang weekend. Ngunit ang unang reaksyon sa parehong bansa ay tila pinipigilan ang tensyon. Narito ang mga pinakabagong pangyayari. Ayon sa 2 opisyal ng Israel at 3 opisyal ng Iran, sinakluluhan ng Israeli military ang Iran noong Biyernes ng madaling araw, sa kung saan tila ito ang unang militar na tugon ng Israel sa pag-atake ng Iran noong nakaraang weekend, ngunit ang saklaw nito, sa unang tingin ay limitado. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na isang strike ang tumama sa isang military airbase malapit sa lungsod ng Isfahan, sa gitna ng Iran. Ang unang reaksyon sa Israel at Iran ay hindi gaanong malakas, at tila pinapababa ng mga pahayagan sa parehong bansa ang pag-atake, na nagpapakita na ang mga kalaban ay nais na bawasan ang tensyon. Sa loob ng halos isang linggo, pinakiusapan ng mga pinuno ng mundo ang Israel at Iran na iwasan ang pagsisimula ng isang malawakang digmaan sa rehiyon. Hindi nagbigay ng pahayag ang Israeli military. Sinabi ng isang senior na opisyal ng Estados Unidos na ipinaalam ng Israel sa Estados Unidos sa pamamagitan ng maraming mga channel ang kanilang pag-atake bago ito naganap. Lahat ng mga opisyal ay nagsalita sa ilalim ng kondisyon ng anonimato dahil hindi sila otorisado na talakayin ang isyung ito ng publiko. Ang mga pagsabog ay naganap isang linggo matapos ang pagpapaputok ng Iran ng higit sa 300 mga misil at drone papunta sa Israel. Halos lahat ay napatalsik bilang tugon sa isang strike noong Abril 1 sa isang Iranian diplomatic compound sa Syria na ikinasawi ng 7 Iranian officials. Ang pag-atake na ito ay nagdulot ng paglantad ng dekada-dekadang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran na isinagawa sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, at sa cyberspace, sa harap ng publiko. Narito ang iba pang dapat malaman. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na malapit nang mag-utos ng malawakang mga strike sa Iran noong gabi ng pag-atake ng Iran, ayon sa mga opisyal. Ngunit pagkatapos na makipag-usap si Prime Minister Benjamin Netanyahu kay President Biden, at dahil sa limitadong pinsala, ipinagpaliban ng War Cabinet ang desisyon. Pinakiusapan ni Mr. Biden at iba pang mga pinuno ng mundo ang Israel na hindi maghihiganti sa paraang magpapalala ng isang mas malawakang digmaan sa gitnang silangan habang lumalaban ito sa 2 iba pang front, laban sa Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon, parehong kaalyado ng Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na ang pag-atake noong Biyernes ay isinagawa ng mga maliit na drone na maaaring inilunsad mula sa loob ng Iran. Sinabi nila na isang hiwalay na grupo ng mga maliit na drone ang napatalsik sa rehiyon ng Tabriz, na humigit kumulang 500 milya hilaga ng Isfahan. Iniulat ng mga ahensya ng balita ng Iran na hindi naapektuhan ang mga nuclear facility sa Isfahan. Babala ni Pangulo Ebrahim Raisi ng Iran na ang pinakamaliit na aktong pag-agresyon sa lupa ng kanyang bansa ay magdudulot ng tugon. Ngunit sa mga oras na sumunod sa pag-atake ng Israel, walang pampublikong panawagan para sa paghihiganti ng mga opisyal ng Iran. Eric Skin, sinabi ng Israel sa Estados Unidos ng sandali bago ito umatake sa Iran, ayon sa isang opisyal ng Amerika. Sinabi ng isang senior na opisyal ng Amerika noong Biyernes na ipinaalam ng Israel sa Estados Unidos sa pamamagitan ng maraming mga channel ang kanilang pag-atake laban sa Iran. Ibinigay ng Israel ang abiso sa administrasyon bago ang kanilang mga eroplano ng digmaan ay umatake sa Iranian Embassy Complex sa Damascus noong Abril 1. Ngunit sinabi ng opisyal na inaasahan na ang pinakahuling pag-atake dahil sa lahat ng mga babala na ibinigay ng Israel sa loob ng linggo. Hindi kami nagulat, sabi ng opisyal, na nagsasalita sa ilalim ng kondisyon ng anonimato upang talakayin ang mga operational na bagay. Sa publiko, tahimik ang mga opisyal ng Administrasyong Biden tungkol sa pag-atake noong Biyernes, at tumanggi silang magkomento sa anumang bagay tungkol dito.